Sa gitna ng gabi, habang ang hangin ay parang may dalang buntong hininga ng mga kaluluwang pagod, may isang kandilang nakasindi sa gitna ng masukal na gubat. Ang apoy nito'y hindi basta-basta, kulay asul, umiindayog na parang may sariling buhay. At sa harap nito, may babaeng nakaluhod, nakapikit, at tila nakikipag-usap sa aninong hindi naman nakikita ng karaniwang mata. Mabagal ang pag-ikot ng hangin, pero ang aninong nasa likuran niya hindi gumagalaw. Para bang binabantayan siya. O hinihintay. Si Lira ang pangalan niya. 21, tahimik, mahiyain at madalas iniiwasan ng mga tao sa baryo. Hindi dahil masama siya, kundi dahil may pangalan siyang pasan mula pagkabata. Anak siya ng isang albularyong namatay sa isang misteryosong paraan. May sumpay ang batang iyan, bulong ng matatanda noon. Simula noon, lumaki siyang may nakadikit na tingin ng takot at panghusga sa bawat pagdaan niya. Kahit wala siyang ginagawa. Pero matatag si Lira. Sa kabila ng lahat, pinagpatuloy niya ang kaalamang iniwan ng ina, paggamot gamit ang mga dahon ng bundok, paghilot, pagdasal sa mga engkanto ng lupa. Minsan, kahit ayaw ng mga tao sa kanya, lumalapit pa rin sila kapag hindi na gumagana ang ospital o ang mga gamot. Tahimik lang si Lira, hindi siya humihingi ng pasasalamat. Pero bawat salamat na hindi binabanggit, ramdam niyang halos bumabawa sa lakas niya. At sa kabila ng lahat, may isa lang siyang tunay na kasama, si Timo. Bata pa silang magkaibigan, masayahin, makulit at kabaligtaran ni Lira sa lahat ng bagay. Si Timo yung tipo ng taong kahit may bagyo na, tatawa pa rin sa maling oras. Paminsan-minsan ay si Lira naman ang natatawa, pero kadalasan ay nakatingin lang siya at umiiwas ng tingin kapag naaamoy niyang pilit lang ang tawa niya. Si Timo lang ang nakakakita sa bigat na hindi agad sinasabi ni Lira. Lira, may bago na namang chismis tungkol sa'yo, sabi ni Timo minsan habang naglalakad sila pa uwi. Inikot niya ang mata niya na parang hindi mahalaga ang sinasabi niya. Ano na naman, malamig na tanong ni Lira, pero may konting panginginig sa boses. Hindi dahil takot siya sa chismis, kundi sa katotohanang baka may dagdag na sakit na naman sa dibdib niya. May nakakita daw sa'yo kagabi sa gubat. Kasama mo raw may malaking anino. Napatingin si Lira sa lupa. Walang imik. Pero kung titingnan siya ng mabuti, makikita sa gilid ng mata niya ang mabilis na pag-akyat ng takot, hindi para sa sarili niya, kundi sa nangyaring hindi niya maipaliwanag. Kasi totoo. May nakita nga siya kagabi. Pero hindi niya alam kung paano ikukwento iyon. Sinubukan niyang takpan ng paghinga ang kaba. Sinabayan siya ni Timo ng paglalakad, pero napansin nitong hindi na tumatawa si Lira. Hoy, okay ka lang? Tanong ni Timo, dahan-dahan ang tono, para bang ayaw takutin ang ibong may sugat. Hindi sumagot si Lira. Tumingala siya saglit, pero hindi para tumingin kay Timo. Para pigilin ang luha na pilit tumatakas. Sa dibdib niya, mahigpit niyang hawak-hawak ang isang lumang litrato ng kanyang ina, nag-iisang bagay na iniwan nito bago mamatay. Punong-puno na ng gasgas ang gilid, medyo kupas na, pero hindi nawawala ang malamlam ng ngiti ng ina sa larawan. Noon, simbolo lang ito ng lungkot. Pero nitong mga nakaraang gabi, napapansin niyang tila kumikintab ang bahagi ng litrato tuwing malapit siya sa gubat, o tuwing napapadaan siya sa asul na apoy na hindi niya alam kung saan nanggagaling. At sa bawat pagkislap nito, may malamig na hangin na dumaraan sa batok niya. Parang may tumatawag. Simula nang mangyari iyon, may mga kakaibang tunog na sa gabi, may naglalakad na hindi tao ang yapak, may nagmamasid na hindi tao ang mata, at may humihinga sa dilim na parang galit o gutom. Isang gabi, habang nagtitimpla si Lira ng halamang gamot, may biglang kumalabog sa bubungan. Hindi iyak ng ibon. Hindi takbo ng pusa. Mabigat. Parang paa. Napahinto siya. Hinawakan ang litrato ng ina. Ihinapit niya ito sa dibdib na para bang iyon lang ang nagtatali sa kanya sa mundong alam niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Hindi siya humihinga. Maging ang oras yata natigil. At doon sa labas, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may pares ng pula at nagliliyab na matang nakatingin diretso sa kanya. Hindi gumagalaw. Hindi nagtatago. Parang inaanyayahan siyang lumapit. Pero ang nakakatakot hindi iyon hayop. Hindi rin tao. Ito'y gutom na nilalang.
At alam niyang matagal na siyang pinagmamasdan nito. Kinabukasan, dumalaw si Timo. Nagdala pa ng tinapay at prutas, parang alam niyang walang gana kumain si Lyra. Oy, tingnan mo naman ako, sabi ni Timo, kumakaway sa harap ng mukha niya. Tumingin si Lyra ng dahan-dahan. At doon, saglit, nakita ni Timo ang panginginig sa labi niya. Mabilis itong nawala, parang biglang nagtakip si Lyra ng maskarang walang emosyon. May katahimikang bumalot sa kanila. Ang klase ng katahimikang may binubuong unos. Lyra, mahina ang boses ni Timo. May problema ka ba? Pwede mong sabihin sakin. Muling tumaas ang tingin ni Lyra. Gaze moment, malalim, puno ng takot, pero nakasilid sa katahimikan. Sa sandaling iyon, alam ni Timo na may hindi pangkaraniwang nangyayari. Hindi lang ito pagod. Hindi lang lungkot. May kakaibang gumagalaw sa paligid niya. At nang sumapit ang dapit hapon, habang buhay na hindi niya makakalimutan ang sinabi ni Lyra. Kagabi may kumatok sa bintana ko. Wala namang tao. Pero may narinig akong boses. Anong boses? Tinatawag ang pangalan ko. Timo, alam ko ang tinig ng tao. Hindi iyon tao. Halos suminghap si Timo, pero pilit niya itong tinakpan ng biro. Baka gutom ka lang, hindi yun gutom. Timo, may aswang sa gubat. At alam ko ako ang hinahanap niya. At bago pa siya makapagsalita muli, biglang umihip ang malamig na hangin. Napundi ang lampara kahit walang bukas na bintana. At sa labas, may aninong dumaan, mabilis, mataas, at hindi pangkaraniwan. Kumalansing ang lumang litrato sa kamay ni Lyra. Kumislap. At sabay-sabay silang napatingin sa pinto. May kumaluskos. May huminga. May naghintay. Ikaw ba makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Sumunod na gabi, hindi pa man lubusang lumulubog ang araw, ramdam na ni Lyra ang pagkislot ng hangin. Para bang may mabigat na matang nakaabang mula sa kakahuyan. Tahimik lang siyang nakaupo sa tabi ng apoy habang pinipiga ang basang tela, sinusubukang kalmahin ang sarili. Pero sa bawat minuto, naririnig niya ang tinig ng ina sa isip niya, hindi bilang alaala, kundi parang bulong na muling nabubuhay. Lyra, huwag mong tatalikuran ang tawag. Mabilis niyang ipinikit ang mga mata, pilit pinapatay ang tinig na iyon. Hindi niya kayang balik-balikan ang nakaraan na pilit niyang nililibing. Pero ngayong may aswang na sumusunod sa kanya, parang pilit hinahakot muli ng panahon ang mga sugat na inakalang natuyo na. Hindi niya madalas ikwento kahit kay Timo, pero totoo, hindi simpleng albularyo lang ang kanyang ina. Bago siya mamatay, may isang gabing hindi niya malilimutan. Gabi na iyon ng malakas na kulog, at nakita niya ang ina sa likod ng bahay, nakikipag-usap sa isang aninong nakalutang sa ere, hindi tao, hindi hayop, kundi parang espiritu na gawa sa usok at ilaw. Noon ay bata pa si Lyra, pero malinaw sa alaala niya ang mga salitang narinig, wala akong hinihinging kapalit. Aalagaan ko siya. Basta huwag niyo siyang kunin. Pagkatapos ng gabing iyon, lalo pang naging mailap ang ina. Lalong dumami ang kandilang kulay asul sa bahay. At sumunod na linggo, natagpuan nila itong walang buhay, nakahandusay sa lupa na parang may hinila mula sa loob ng laman niya. Walang sugat. Walang dugo. Pero may bakas ng kadiliman sa gilid ng labi niya, parang may sinubukang lumabas. Simula noon, tinakpan ni Lyra ang lahat. Nanahimik. Tinanggap ang panghusga ng baryo. At ang lumang litrato ng ina ang tanging iniwan sa kanya, isang ngiti na puno ng sakit, isang titig na parang humihingi ng tawad. Ngayon, habang nakatiklop ang litrato sa palad niya, kumislap na naman ito. Nakaramdam siya ng biglang lamig, parang may daliring malamig na humaplos sa batok niya. Lyra, mahinang tawag ni Timo mula sa pintuan. Pwede ba akong pumasok? Tumango siya, pero hindi pa rin nagsalita. Umupo si Timo sa harap niya at halos makalimutan ang pangulit. Ang tingin ni Lyra ngayon parang hindi na siya ang Lyra na kilala niya. Parang may kausap siya na hindi nakikita. Tao lang siya pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin? Bulong ni Timo sa sarili, ramdam ang bigat na hindi niya maabot. May kailangan kang malaman, biglang sabi ni Lyra. Mabagal. Para bang bawat salita ay dinudurog ang baga niya. Pero bago pa niya masabi ang lahat, kumalabog ang kawayan sa gilid ng bahay. Malakas.
Parang may tumalon. O bumagsak. Hayop lang yon, bulong ni Timo, pilit nang umiti, pero halatang nanginginig ang kamay. Napatingin si Lyra sa bintana, at doon niya nakita, isang pilik mata ng dilim, mabilis na dumaan, halos hindi sumayad sa lupa. Hindi iyon hayop. Hindi iyon dapat nabubuhay. Hindi ko na kaya, bulong ni Lyra, halos hindi marinig. Matagal na akong hinahabol nito. Hindi ko lang alam kung bakit ngayon siya bumabalik. Teka, anong ibig mong sabihin na bumabalik? Pero bago siya sumagot, may malamig na liwanag na biglang sumabog mula sa may bintana. Kumalat ito sa hangin parang usok na may sariling buhay. At mula sa liwanag na iyon, may anyong tumayo, payat, mabagal at may mukhang tila gawa sa tubig. Isang syokoy, pero hindi gaya ng mga kwento ng matatanda. Ang balat nito'y makintab, kulay berde-abo. Ang mga matay malalim, punang libo-libong alaala na hindi sa mundong ito. Tumitig ito kay Lyra. Ikaw ang anak ng babae, sabi nito, boses na parang dumaraan sa ilalim ng dagat. Ang mundo ng dilim ay gising na. At kung hindi ka kikilos, kakainin ka ng sumpang iniwan niya. Hindi ko maintindihan, bulong ni Lyra, hawak ang litrato ng ina na ngayon ay umiinit sa palad niya. Tandaan mo ang sinabi niya bago siya kinuha, sagot ng syokoy. Ang tawag ay hindi lumalabo. At ang nagising naghihintay. Napaatras si Timo, nakatalon sa takot. Ano bang sinasabi mong sumpa? Bakit si Lyra? Ano bang kinalaman niya dito? Tumingin ang nilalang kay Timo na parang nagtataka kung bakit naroon pa siya. Kung ikaw ay kaibigan niya, tatayo ka. Pero lumayo ka rin. Dahil ang tadhana niya ay hindi para sa taong walang dugo ng gabi. Anong dugo? Anong gabi? Humahango si Timo. Huminga ng malalim ang syokoy, ang tubig sa balat nito nag-alon. Ang ina niya ang huling nag-ingat ng mutyang nagtatali sa mundo ng tao at ng mga nilalang na hindi dapat gumising. At ang mutya na iyon, tumingin ito sa kamay ni Lyra. Ay nasa kanya. Napatingin si Lyra sa sariling palad. Unti-unti, ang lumang litrato ng ina ay naglilihim ng kakaibang liwanag. Unti-unting nalulusaw ang papel, nagiging parang malinaw na kristal, hugis patak ng luha. Sa loob nito, may aninong umiikot, parang mukha o alaala. What is that? Nanginginig na tanong ni Timo. Mutya ng alaala, sagot ng syokoy. Kapag ito'y nagising, ang mga kaluluwang may pagnanasa sa laman ay nakakaamoy ng dugo ng tagapag-ingat. At ang aswang na iyon, huminto ito. Nilingon ang madilim na bintana. Ay hindi lang nagugutom. Naghihintay siya ng hudyat. Lumakas ang hangin. Napundi ang lampara. At mula sa labas ng bahay, may hagikik na mababa, hindi masaya, hindi rin galit. Parang may inaamoy. Parang may inaangkin. Nagtilian ang mga aso sa baryo. May sumigaw. May bumagsak. Si Lyra naman ay napaluhod. Hindi niya alam kung dahil sa bigat ng mutya o bigat ng katotohanang hindi niya kayang paniwalaan. Bakit ako? Luha ang bulong niya. Ano ba nang ginawa ko? Hindi ikaw ang nagkamali, sagot ng syokoy. Pero ikaw ang magbabayad. At mula sa gitna ng dilim sa labas, may dalawang matang lumitaw. Mas malaki. Mas maliwanag. Mas gutom. At ang boses na narinig ni Lyra kagabi muling bumalik, mas malinaw, mas malapit. Lyra, handa ka na ba? At kung ikaw ang nasa harap ng bintanang iyon, makakatulog ka pa ba? Sa gabing umalis ang syokoy sa anyo nitong usok na naglalaho, naiwan sina Lyra at Timo sa gitna ng katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang bagyo. Hindi man sila umimik, ramdam nilang pareho nilang hindi alam kung ano ang unahin, ang takot, ang pagtatanong, o ang pagtanggap na hindi na normal ang mga susunod na araw. Tahimik lang si Lyra habang nakatingin sa mutyang hawak niya. Hindi na iyon litrato, parang luha itong naging kristal, may kumikislap na anino sa loob. Mula nang magbago ang anyo nito, pakiramdam niya ay may humihigop sa kanya, parang may alaala o pangyayaring gusto nitong ipakita, pero hindi pa maaaring ilahad. Lyra, ano nang gagawin natin? Tanong ni Timo, halos pabulong, takot na may magising sa tunog ng boses niya. Hindi sumagot si Lyra. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya alam. Ang utak niya ay puno ng ingay, sigaw ng nakaraan, mga bulong ng mga nilalang, at sarili niyang takot. Minsan,
Sa tindi ng kaba, hindi niya alam kung siya pa ba ang kausap ng Shokoy kanina o ang sumpang nakaangkla sa dugo niya. Gaze moment. Dahan-dahang tumingin si Lyra kay Timo. Sa isang iglap, nakita ni Timo ang tanong sa mata niya, bakit ako? Bakit ngayon? Ano bang kasalanan ko? At tulad ng dati, wala rin siyang sagot. Kinabukasan, halos hindi kumikilos si Lyra. Parang may bigat sa balikat niya na hindi kayang buhati ng kahit sinong tao. Habang naglalakad siya papunta sa ilog para kumuha ng tubig, ramdam niya ang mga mata ng mga tao sa baryo. Hindi iyong simpleng pagtingin, kundi iyong matagal, mapanghusga, parang may gustong tuklasin sa kanya. May isang matandang babae ang biglang napaatras nang dumaan si Lyra. Huwag kayong lalapit dyan, bulong nito sa kasama. May kakaiba sa batang iyan. Pansinin niyo ang mata at doon napahawak si Lyra sa sarili niyang mukha, parang gustong takpan ang isang bagay na hindi niya nakikita. Hindi niya alam kung totoo bang nagbabago ang mga mata niya o inaabutan na siya ng sumpang sinasabi ng Shokoy. Pag-uwi niya, wala si Timo. Madalas ay nasa paligid ito, pero ngayon ay may kakaibang katahimikan. Sa halip na magreklamo, nakaramdam siya ng hiya. Baka natakot na rin si Timo. Baka iniisip nitong delikado nang makasama siya. At habang iniisip niya iyon, may panginginig na gumapang sa katawan niya. Ako ba ang may mali, bulong niya sa hangin. Ako ba ang dahilan kung bakit sila natatakot? Habang nakaupo siya sa gilid ng bintana, inikot niya ang mutya sa palad niya. Mas kumikislap ito kapag nalulungkot siya. May himig ng pag-iyak na hindi niya alam kung guni-guni lang o likas talaga sa mutya. Isinara niya ang kamao niya, pero sandaling iyon, nakita niya ang singsing na nakasabit sa isang tali sa kamay niya. Singsing iyon ng ina, isang simpleng bilog na pilak na may maliit na ukit ng buwan sa gilid. Lagi niya itong dala. Hindi niya kailanman nakausap ang ina sa huling pagkakataon, hindi man lang niya nalaman kung ano nang kinatatakutan nito noon. At tuwing nahahawakan niya ang singsing, bumabalik ang tanong, kung sinabi ni Mama ang totoo magiging handa ba ako? Habang iniikot niya ang singsing, may malamig na hangin na biglang dumaan sa likuran niya. Hindi umuuga ang bintana. Hindi umaagos ang hangin mula sa labas. Parang may huminga lang sa batok niya. Napalingon siya. Wala. Pero ang anino sa sahig. Hindi iyon sa kanya. Mabilis niyang tinakpan ang bibig niya para hindi mapasigaw. Ang anino ay nakatingin sa kanya, kahit wala itong mata. Humahaba ito, parang hinahaplos ang paa niya. Nang dumikit ito sa balat niya, parang may kuryenteng malamig na lumusot sa laman niya. Hindi bulong niya. Hindi pa ako handa. Pero anong magagawa ng taong hindi handa kung ang mundo ay matagal nang naghahanda laban sa kanya? Nang gabing iyon, nanaginip si Lyra. Pero hindi iyon karaniwang panaginip. Nasa gitna siya ng dagat, pero hindi siya lumulubog. Parang nakabitin siya sa pagitan ng tubig at hangin. Sa ilalim niya, may mga aninong lumalangoy, hindi isda, hindi tao. May pulang mata ang ilan. May mahahabang daliri ang iba. At sa gitna ng dilim, may babaeng nakangiti. Ang mukha nito ay pamilyar. Maliwanag. Mapayapa. Halos hindi lumalabas ang boses ni Lyra sa panaginip. Ngumiti ang babae, pero ang mga mata nito'y puno ng kaba. Anak, tumakbo ka. Nagising si Lyra na basang-basa ng pawis, halos mahulog sa higaan. Ramdam niya ang tibok ng puso niya sa lalamunan. Pero mas nakakatakot sa lahat ay ang katotohanang may basaring bakas ng tubig sa sahig. Dagat. Hindi luha. Hindi ulan. Paano nagkaroon ng alat sa loob ng kwarto niya? Kinabukasan, hindi na niya naisip kung magtatago pa siya. Hindi dahil tapos na ang takot niya, kundi dahil mas matinding takot ang hindi paggalaw. Kaya pinuntahan niya ang gubat. Hawak ang mutya. Singsing sa pulso. At ang pangalang ni Mama ay paulit-ulit na umiikot sa isip niya. Sa bawat hakbang, may gumagalaw sa paligid. May kumakalusko sa dahon na walang hangin. May aninong sumusunod kahit hindi nag-iwan ng yapak. At may katahimikang parang may naghahanda ng sariling lungkot. Pagdating niya sa gilid ng ilog, may naabutan siyang nakaupo sa bato. Payat. May balat na parang lumang kahoy.
Isang diwata ng lupa, hindi kasing ganda ng mga kwento, mukhang pagod, mukhang sugatan. Anak ng tagapag-ingat, sabi nito. Hindi ka maaaring manatiling duwag. Hindi ko to hiningi, sagot ni Lyra, nanginginig. Nobody asks, sagot ng diwata. Pero kung hindi mo haharapin, ikaw ang mauunang mawala. Tumingin si Lyra sa tubig. Nakita niya ang sarili niya, hindi bilang tao, kundi bilang isang imaheng may aninong nakakapit sa balikat. Parang hindi siya nag-iisa sa sarili niyang katawan. Ma, bulong niya. Bakit mo ko iniwan na walang sagot? Tahimik ang diwata. Gaze moment. Tumingin ito kay Lyra. At sa isang iglap, parang naunawaan niyang may mga sagot na mas masakit kaysa sa kawalan. Tandaan mo, Lyra, bulong ng diwata. Hindi lahat ng umaaligid sa iyo ay kaaway. Minsan sila ang nagsisigaw ng tulong na hindi mo naririnig. Minsan, ulit ni Lyra, pilit kinakalma ang sarili, ang kaaway sarili mo rin. At bago pa siya makapagsalita pa, may nabasag sa likuran nila. Isang sanga. Isang yapak. Isang hininga. Dahan-dahang lumingon si Lyra. At doon, sa pagitan ng liwanag at dilim, may nakatayong anino, mahaba ang katawan, nakaarko ang likod, at ang mga mata nito ay nakakintal ng gutom na walang awa. Pero ang pinakakinilabutan si Lyra. Hindi ang anyo nito, kundi ang boses. Boses na pamilyar. Boses na parang nagmula sa alaala. Anaki, at kung ikaw ang makarinig ng ganon sa gitna ng gubat, haharap ka ba? O tatakbo? Sa sandaling marinig ni Lyra ang salitang "i-anak", mula sa nilalang na nakatayo sa pagitan ng mga puno, para siyang sinampal ng isang katotohanang ayaw na ayaw niyang pakinggan. Hindi iyon boses ng hayop. Hindi iyon boses ng kaaway. Iyon ang boses na minsang nagpahele sa kanya noong bata pa siya, 2 pantig, puno ng lambing, puno ng sakit. Pero pag tumaas ang tingin niya, walang mukha ng ina ang nandoon. Mga mata lang na pulang-pula, umiikot, lumalalim, para bang sinisilip ang kaluluwa niya. At ang katawan nitong manipis, baluktot, at basa sa putik, ay imposible maging tao. Hindi ikaw si Mama, at bulong niya, pero kahit siya, hindi niya alam kung sinasabi niya iyon sa nilalang o sa sarili niya. Biglang may kumaluskos mula sa kanan, at doon lumabas si Timo, hingal na hingal, may bitbit na patpat na parang walang laban sa kahit anong halimaw. Lyra! Huwag kang lumapit diyan. Pero hindi lumapit si Lyra, kundi ang nilalang ang gumapang palapit sa kanya. Mabagal. Mainit ang hininga. Mabigat ang presensya. At sa bawat pulgada nitong lumalapit, mas nagiging malinaw ang bulong-bulong na naririnig niya sa ulo. Bakit mo ako iniwan? Lyra, bumalik ka, anak, ikaw ang utang. Napatakip si Lyra sa tenga, pero hindi na boses iyon, alaala na, sugat na matagal niyang pinipigilan. At habang gumigiwang ang tuhod niya sa takot, biglang kumislap ang mutya sa kamay niya. Mas maliwanag kaysa dati. Hindi na parang luha. Parang mata na ngayon, mata ng isang alaala, mata ng isang sumpa. Napaatras ang nilalang kahit saglit lang. At doon naramdaman ni Lyra ang bigat, hindi lang ito naghahanap sa kanya. Natatakot din ito sa isang bagay. At mukhang ang mutya ang dahilan. Timo, bulong ni Lyra. Tumatapang ka ba dahil sa akin o dahil sa takot mo? Hindi masagot ni Timo. Nang magsalubong ang tingin nila, gaze moment, doon niya nakita ang totoong takot sa mata ng kaibigan niya. Takot hindi sa halimaw, kundi sa posibilidad na baka hindi na si Lyra ang kasama niya. Tumakbo sila pabalik sa baryo, parehong hingal, parehong basag. At kahit wala na ang nilalang, ang presensya nito ay parang humahabol pa rin. Sa dilim. Sa hangin. Sa bawat pumikit ni Lyra, nakikita niya ang parehong mukha, parehong mata, parehong tono ng boses. Hindi niya alam kung bangungot o alaala. Kinagabihan, panaginip na naman ang dumating. Pero mas malinaw ito kaysa kahapon. Nasa isang silid siya, hindi nito silid, hindi nito bahay. Luma ito, amoy insenso, may usok na puti. Sa sahig, may bilog na guhit, at sa gitna ay may babaeng nakaluhod. Ang ina niya. Mama, sigaw niya, pero hindi siya naririnig ng babae. At nang lumapit siya, doon niya nakita ang hawak-hawak ng ina, isang mutyang kamukha ng kanya,
pero ang loob nito ay madilim, parang may kumikilos na anino. Hindi ko kayo bibigyan, bulong ng ina sa kawalan. Hindi ko ibibigay ang anak ko, doon gumapang ang lamig sa gulugod ni Lyra. Iyon ang gabing nakita niyang nakikipag-usap ang ina sa anino. Iyon ang gabing hindi niya nakalimutan. Pero ngayon lang niya nakita ang buong kwento. Ang anino sa harap ng ina ay hindi basta nilalang. Ito ang parehong mata na nakita niya sa gubat. Mas lumapit ang anino sa panaginip. Nag-iba ang anyo. Lumilit. Lumalaki. Para bang nag-eksperimento ng mukha. At noong huling segundo bago magising si Lyra, isang pamilyar na mukha ang lumitaw. Mukha niya. Nagising siyang nanginginig. Sa bintana, may tapak ng paa. Hindi sa lupa. Sa mismong dingding. Pataas. Parang may gumapang na hindi dapat gumagapang. At sa labas ng bahay, tumahol ang mga aso. Isa. Dalawa. Hanggang sa naging hiyaw na parang may naamoy silang hindi nila kayang ipagtanggol. Kinabukasan, dumating si Timo, dala ang isang sako ng mga halamang sinabi niyang nakuha niya sa albularyong matanda sa kabilang baryo. May bakas ng takot ang mukha niya, pero pilit niyang pinapalaki ang loob ni Lyra. Kung lalaban tayo dapat kumpleto tayo, sabi niya. Hindi tayo mananalo, sagot ni Lyra, hindi umiiyak pero halatang pagod. Hindi ko nga kilala kung ano ako. Hindi mo kailangang maging ano sila para lumaban. Pero paano kung ako ang dahilan kung bakit sila nandito? Di mas lalaban tayo. Simple lang ang sagot ni Timo, pero tumama ito sa dibdib niya. Hindi dahil matalino, kundi dahil tapat. At sobrang sakit ng katotohanang hindi niya masagot. Sa paghahanda nila, napansin ni Timo ang singsing sa pulso ni Lyra. Hindi mo yan tinatanggal, sabi niya. Binigay niya to bago siya mamatay, sagot ni Lyra. Hindi niya ako nakausap pero sinabi niyang huwag ko raw itong wawalain. Kaya siguro ikaw ang hinahanap, mahinang sagot ni Timo. Napayuko si Lyra. At doon, sa pagitan ng linya ng araw at anino, biglang kumislap ang singsing. Tila may ukit na lumilitaw sa loob, hindi buwan, kundi dalawang mata. Mata ng isang sanggol. Bakit, bulong ni Lyra, bakit parang sa akin to? At habang tinititigan niya ang singsing, may bumulong mula sa likod ng tungkod ng hangin, ang anak ang susi. Napaatras si Lyra. Mabilis. Parang masusunog. Timo, halos hindi niya masabi. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Hindi ka agad sumagot si Timo. Nang magtagpo ang tingin nila, may lungkot sa mata niya, hindi sa tanong, kundi sa katotohanang baka dumating talaga ang sandaling iyon. Kung ikaw ang maliligtas. At doon nasira ang loob ni Lyra. Sa sumunod na gabi, habang naghahanda sila ng mga halamang panangga, biglang tumahimik ang hangin. Ang apoy ng lampara ay umindayog ng hindi dapat. At mula sa labas, may boses na narinig si Lyra. Hindi sigaw. Hindi unggol. Isang lullaby. Kanta ng ina niya. At sa bintana, lumitaw muli ang parehong mukha. Hindi buhay, hindi patay. Ngumiti ito. Mabagal. Malamig. At sa gilid ng ngiting iyon, may patak ng itim na luha na dahan-dahang tumulo pababa papunta sa lupa. At kung ikaw ang makakita ng sariling ina na hindi na tao, malalapitan mo pa ba? Or tatakbo ka kahit saan may ilaw? Unti-unting bumibigat ang hangin ng gabing iyon, para bang may batang nakasabit sa dibdib ni Mira, habang nakaupo siya sa harap ng malamig na apoy. Tahimik si Elias, nakasilid sa anino, hawak pa rin ang mutyang minsang nagligtas sa kanila pero ngayoy tila nagbabadya ng ibang kwento. Ang ningning nito hindi na puti. May bahid na itong kulay uling, kumikislap na parang mata ng hayop na nakatagong nagmamasid. Mira, mahina ang tawag ni Elias, pero hindi siya lumingon. Kanina pa niya nararamdaman ang pag-iba ng kilos nito, may tinatago, may nilulunok na takot na hindi masabi. At mas kinakatakot niya iyon kaysa sa anumang halimaw. Sa kabilang bahagi ng kubo, humuni ang isang kwago. Minsan, tinuro ng lola ni Mira na kapag ang kwago ay 3 beses humuni sa kalaliman ng gabi, may kaluluwang umaaligid na hindi mapakali. Ngayon, hindi lang 3, paulit-ulit. Sunod-sunod. Parang babala.
May kailangan kang sabihin, di ba? Bulong ni Mira, halos hindi marinig. Simula pa lang, ramdam ko na. Hindi agad sumagot si Elias. Ngunit nang sa wakas ay tumayo siya, umilaw ang mutya sa kamay niya, kumilos ang dilim sa paligid niya, parang may pumipiraso sa katahimikan. At nang magtagpo ang mga mata nila, doon nagsimula ang pagyanig ng katahimikan. Huwag kang magagalit, sabi ni Elias, pero iyon ang linyang pinakamadalas ikagalit ng kahit sinong may tinatago. Bakit ngayon mo lang sinabi, sigaw ni Mira, pero hindi iyon boses na malakas, iyon ay pabulong, mabigat, puno ng takot. Ang klase ng sigaw na hindi kailangan ng lakas, kasi ang sakit na ang sumisigaw. Mira, hindi ako ang iniisip mo. Hindi ako ang dapat mong katakutan. Nanginig ang kanyang kamay habang itinaas ang mutya. Pero may kinalaman ako. May kasalanan ako. Tumigil ang hangin. Ang mga dahon sa labas, kanina ay humahaplos sa bintana, ngayon ay nakapako sa ere. Kahit ang huni ng kwago naputol. Totoo bang hindi niya natapos ang tanong? Hindi niya kayang bitawan iyon dahil oras na mabigkas niya, hindi na niya mababalikan ang mundong normal ang lahat. Ngunit ang sagot ay dumating kahit hindi niya hinihingi. Mira, bulong ni Elias. Alam kong matagal mo nang nararamdaman. Ang mga panaginip mo. Ang boses sa gabi. Ang paulit-ulit na linyang bumabalik sa isip mo at narinig niya sa sariling alaala ang bulong na paulit-ulit lumilitaw. Kahit sa mga sandaling wala siyang iniisip, may darating na kakatok pero hindi lahat ng kumakatok ay dapat pagbuksan. Ngayon, ibang-iba ang timbang ng linyang iyon. Mas mabigat. Mas malapit sa katotohanang pilit niyang iniiwasan. Kilala mo ang pumapatay sa mga tao rito, di ba? Tanong niya, halos manghina. Huminga si Elias, pero ang tunog nito ay parang buntong hininga ng isang nilalang na matagal nang hindi humihinga. Hindi ko siya kilala, sagot niya, bago tuluyang lumalim ang boses. Dahil siya ang dati kong sarili. Napaatras si Mira. Ano nang ibig mong sabihin? At bago pa siya makatakbo, bago siya makasilong sa kahit anong paliwanag, umangat ang malamlam na ilaw mula sa mutya. Ang dati mapayapang puting liwanag nitong nagbibigay proteksyon, ngayoy itim ang alon, gumagapang sa braso ni Elias, tumutungo sa kanyang liig, parang usok na may isip. Hindi iyon basta mutya. Isa iyong tagapagkintal ng katotohanan. At ngayon, nilalantad nito ang pinakamasakit. Mira, halos malagutan ng hininga si Elias. Ako ang dahilan kung bakit namatay ang nanay mo. Tumigil ang mundo. Ang mga alaala niya, ang mga gabi ng pag-iyak, ang pagkawala ng yakap, ang paglaking kulang, lahat biglang bumagsak sa dibdib niya na parang tinabig ng isang higanting bato. At doon, sa pagitan ng dalawa nilang hiningang tumitibok ng sabay at hindi magtagpo, may nabasag. Elias, mahina niyang sabi, huwag mo akong lokohin. Hindi ko ginusto, nanginginig ang boses nito, pero totoo. Hindi ako ang pumatay pero ako ang naghatid ng sumpa sa pamilya mo. May kasunduan ang angkan ko. Dugo kapalit ng kapangyarihan. At ang dugo na iyon, kayo. Sinungaling. Nabibitak ang boses niya. Ngunit nang tumulo ang luha sa mata ni Elias, ang kumikislap na itim na liwanag mula sa mutya ay tuluyang sumambulat, para bang inaanak ang katotohanan mismo. At doon niya nakita, hindi sa salita, hindi sa paliwanag, kundi sa gaze moment na iyon, sa mata ng taong mahalaga sa kanya, ang takot ng isang nilalang na hindi na sigurado kung tao pa siya. Sumigaw ang hangin. Umuga ang lupa. Sa malayong kagubatan, may humaginit na parang sigaw ng isang hayop na hindi kayang ilarawan ng salita. At kasabay noon, may aninong humiwalay mula sa mga puno, mabilis, mabigat, gutom. Nasundan niya ako, bulong ni Elias. Sino? Nanginginig na tanong ni Mira. At dito pumasok ang pinakamalaking katotohanan, huwag kang lalapit, Mira. Huwag na huwag. Dahil ang papalapit tumingin siya sa dilim sa labas, ay ang totoong ako. Mula sa labas ng kubo, may kamay na dumampi sa bintana, hindi kamay ng tao. Mahahaba ang daliri parang mga galamay. At nang dumikit iyon sa kahoy, nag-iwan ng marka na parabang sinunog. Mira, bulong ni Elias, luha ang nakatingin sa kanya, kung ako ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Hindi siya nakapagsalita. Hindi siya makahinga.
At ang mutyang minahal niya dahil tanging alaala iyon ng nanay niya, ngayon ay unti-unting nagdidilim hanggang sa maging kulay ng gabi na walang buwan. At sa huling saglit bago tuluyang lamunin ng ingay ang katahimikan, may narinig siyang pamilyar na bulong. May darating na kakatok pero hindi lahat ng kumakatok ay dapat pagbuksan. At nang sumunod ang tatlong malalakas na katok sa pinto, hindi na niya alam kung sarili ba niyang puso ang kumalabog o ang halimaw na matagal nang naghihintay sa labas. Kung ikaw ang nasa lugar niya, bubuksan mo ba ang pinto? Sumabog ang katahimikan nang biglang muling kumatok ang nilalang sa pinto. Mas malakas, mas mabigat, parang bawat hampas ay pagputol ng oras. Napaatras si Mira, nanginginig, habang si Elias naman ay nakapako sa sahig. Halos hindi makatayo, tinatablan ng itim na liwanag ng mutya na para bang unti-unting kinakain ang kaluluwa niya. Mira, tumakbo ka na, halos pakiusap na ungo ni Elias, pero ang boses niya ay doble na, isang pamilyar na boses, at isa pang mababang naggangalit na parang mula sa tiyan ng halimaw. Hindi kita iiwan, sagot niya, pero kumirit ang takot sa dulo ng bawat salita. Muling kumatok, ngayon ay parang kamao ng dambuhalang nilalang ang bumubundol sa kahoy. May mga bitak nang lumilitaw sa pinto, at mula sa mga siwang, may manipis na usok na parang buhay, gumagapang papasok sa hangin ng kubo. Mira, kapag pumasok yan, wala na tayong oras. Nanginginig ang tuhod ni Elias habang lumapit sa kanya. Makinig ka sa akin. Ang mutya ito ang pipili kung sino ang mabubuhay. Natulala si Mira. Ano nang ibig mong? Ngunit bago niya matapos, biglang bumukas ng kaunti ang pinto. 1 pulgada lang, pero sapat para makita niya ang mata ng nilalang sa labas. Hindi iyon mata ng tao. Hindi rin iyon mata ng hayop. Para iyon sa matang umiiyak ng gutom. At nang tumama ang tingin nito sa kanya, para siyang sinampal ng lamig. Iyon ang klase ng titig na parang kilala kanya buong buhay mo, at gusto niyang tapusin iyon. Napaatras si Mira. Pero bago siya tuluyang matumba, nahawakan siya ni Elias. At dito pumasok ang gaze moment niya, ang tingin ni Elias, puno ng luha, puno ng takot, puno ng pagsuko. Hindi na niya kailangang magsalita. Naisulat na ng mga mata niya ang isang bagay na hindi na mababawi, Mira, patawad. Tumulo ang luha ni Mira. Elias, huwag, ngunit itinulak siya nito palayo, mas malakas kaysa dati. Parang ang huling lakas na natitira sa tao niya ay ibinigay sa pagtulak na iyon. Kapag nabuksan ang pinto, pupunta siya sa pinakamahinang puso, sabi ni Elias, halos pabulong. Huwag mo siyang hayaang pumili. Mahalaga ka sa akin, nanginginig na sabi ni Mira. Hindi ko, pero may malakas na kalabog at tuluyang nabuksan ang pinto. Tumilapon ang mga piraso ng kahoy. Pumasok ang hangin na parang sigaw ng patay. At biglang sumulpot ang nilalang, malaki, baluktot ang katawan, may balat na parang wasak na anino, at ang mukha iyon ni Elias. O mas tama, mukha iyon ng isang bersyon niya na dapat hindi umiiral. Parang dalawang Elias na narito. Isa sa tabi niya. Isa sa naggangalit sa harap niya. At sa isang iglap, alam niyang totoo ang sinabi ni Elias, ang halimaw na ito siya ang itotoong anyong nilalang. Gumalaw ang halimaw, mabilis, para bang hinila ng hangin. Sa isang kisap mata, nakalapit na ito. Nilingon niya si Mira, hindi bilang biktima, kundi parang isang bagay na hindi dapat makaligtas. Elias, ako to, bulong ni Mira, kahit alam niyang hindi iyon sapat. Sumugod ang nilalang. Sumigaw si Elias. At sa salubong na sigaw, may isang bagay na kumikintab, ang mutya. Tumalon si Elias sa harap ni Mira at doon tumama ang halimaw. Tumilapon sila pareho. Umalingaungaw ang tunog ng pagkabangga, parang dalawang bundok na nagkapatama. At sa gitna ng dilim, ang mutya ay biglang nagliwanag, hindi itim, hindi puti, kundi pula. Dugo. Alaala. Sakripisyo. At doon nagbago ang ihip ng hangin. Umuga ang lupa, umikot ang anino, at ang halimaw na anyo ay napaurong, napahiyaw sa sakit. Umalingaw ang hiyaw nito sa buong kagubatan. Ngunit kasabay noon, si Elias ay napaluhod, tila nang hihina. Ang mutya, nasa palad niya, ngunit parang sinusunog siya mula sa loob. Elias, sigaw ni Mira habang lumapit, pero sinagpang siya ng takot, dahil ang balat ni Elias ay may bitak, may sumisirit na liwanag, may nagbabantang pumutok. Huwag kang lumapit, hingal nito.
Mira, wag. Baka ikaw ang kunin ng mutya. Hindi ko hahayaan na ikaw ang, Mira, pakiusap lang. Parang nagmakaawa ang mismong hininga niya. Sa likod nila, ang halimaw ay muling bumangon. Ngayon ay mas galit, mas gutom, mas desperado. Hindi titigil yan hanggat hindi niya nababalik ang kalahati niyang nawala, bulong ni Elias. At ako yon. Pero may isa pang paraan. Sumikip ang dibdib ni Mira. Huwag. Mira, ayoko. Mira, makinig ka. Kinuha ni Elias ang kamay niya, marahan, nanginginig. Ang mutya kailangang mamili. At kung pipili ito ng papalit sa akin, nanlaki ang mata ni Mira. Huwag mong tapusin yang pangungusap. Pero huli na. Mira, ikaw ang gusto niyang piliin. Nalaglag ang mundo. At sa labas, ang halimaw ay lumapit, mabagal, parang alam nitong may desisyong mas masakit kaysa kamatayan ang nagaganap sa loob. Mira, sabi ni Elias, luha ang nakangiti, ang pagmamahal ko sa'yo. Yan ang dahilan bakit ikaw ang napili. Elias, tama na at dahil mahal kita, ibinulong niya habang inilalapit ang mutya sa dibdib niya, ako ang pipili ng tadhana mo. Isinubsob niya ang mutya sa sarili niyang dibdib. Sumabog ang liwanag. Pula. Puti. Itim. Sigaw. Hangin. Takot. At nang dumilat si Mira, nakahandusay si Elias sa sahig, hindi na gumagalaw. Ang mutya, ngayon ay kulay abo, parang abo ng kandilang naupos na. At ang halimaw. Nakatigil. Hindi gumagalaw. At sa unang pagkakataon, nakatingin sa kanya na parang tao. Pero bago pa siya makalapit kay Elias para yakapin siya sa huling pagkakataon, gumalaw ang halimaw. Hindi para umatake. Hindi para tumakas. Kundi para magsalita. Mira, ungol nito, ngunit iyon ang boses ni Elias. Nanigas siya. Hindi iyon ang hindi niya inaasahan. Ang hindi niya inaasahan ay nang humakbang ang halimaw papunta sa kanya, may luha sa mga matang dapat walang luha. At bumulong ito ng may panginginig, hindi ako ang namatay. At sa sandaling iyon, hindi na niya alam kung alin sa dalawa ang totoong Elias, ang tao o ang halimaw. At doon nagdilim ang mundo. Mabagal ang pagbalik ng liwanag matapos ang pagputok ng mutya. Para bang ayaw bumalik ng mundo sa dati, parang nakabitin pa rin sa pagitan ng buhay at sumpa ang bawat hininga. Nang unti-unting namulat ang mata ni Mira, amoy abo ang paligid. Ang kubo ay wasak, ang lupay parang nilamon ng kidlat, at ang hangin ay maihalong lamig na hindi galing sa panahon kundi sa pagkawala. Napatingin siya sa sahig. Doon nakahandusay ang katawan ni Elias, ang dating Elias, ang taong pinili ang kapalaran niya imbes iligtas ang sarili. Malinis ang mukha nito para bang natulog lang. Pero walang paggalaw, walang tibok, walang init. Lumapit siya, nanginginig, at para bang lahat ng taon niyang diniin ang sarili laban sa sakit ay biglang bumigay. Inilapat niya ang palad sa pisngi nito. Malamig. Elias, tapos na, bulong niya, kahit alam niyang hindi iyon buong totoo. Humigpit ang dibdib niya. Hindi niya alam kung papaano tatanggapin na ang tanging taong nagbigay sa kanya ng lakas ay wala na ngayon. Na ang mundong sinubukan nilang iligtas ay may kapalit. At ang kapalit ay siya. Pero bago pa tuluyang kainin ng luha ang mga mata niya, may narinig siyang mahinang paggalaw mula sa gilid. Ang halimaw o ang nilalang nakamukha ni Elias, nakaupo, nakasandal sa pader, humihinga ng mabigat. Hindi ito umaatak. Hindi ito gutom. Parang naliligaw. At nang sabay magtagpo ang tingin nila, isang kakaibang katahimikan ang pumasok sa pagitan nila. Hindi na iyon titig ng halimaw na gustong pumatay. Hindi rin iyon titig ng kaaway na nagtatago sa dilim. Iyon ay titig ng isang nilalang na hindi maintindihan ang sariling anyo. Mira, bulong nito, boses ni Elias pero mas mababa, may basag na lungkot. Hindi ko alam kung sino ako. At doon niya napagtanto ang pinakamalupit na twist, hindi namatay ang kaluluwa ni Elias. Nailipat. Umagos. Gumising sa anyong dati niyang kinatatakutan. At ang katawang tao niya, iyon ang bumitaw. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o umiyak. Pero ang totoo, wala na siyang lakas matakot.
Elias, mahinang sagot niya, ikaw yan. Kahit anong anyo mo kilala kita. Ngunit umiling ito, nahihirapan, parang binabatak ng dalawang kaluluwa. Hindi ako sigurado. May bahagi akong nananatili pero may bahagi akong nawawala. Lumapit si Mira, dahan-dahan, dala ang takot pero mas mabigat ang pangarap niyang may matira, kahit kaunti mula sa lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa. Hindi ba't sinabi mo ang pagmamahal mo ang pumili sa akin? Baka yun din ang dahilan kung bakit ikaw pa rin ang nandito. Nag-angat ng tingin ang nilalang. Sa mga mata nito may bakas ng tao. At doon, muling bumalik ang isang time loop echo, hindi mula sa nilalang, kundi mula sa alaala ni Mira. May darating na kakatok pero hindi lahat ng kumakatok ay dapat pagbuksan. Ngayon, ibang-iba na ang ibig sabihin ng linyang iyon. Noon, babala. Ngayon, paalala. Hindi lahat ng dumarating ay kasamaan. Minsan, ang halimaw ay mailaman na isang taong nagmakaawa para iligtas ka. Huminga si Mira at pinikit ang mga mata. Hindi kita iiwan, Elias, kahit anong anyo mo pa. At sa unang pagkakataon, ngumiti ang nilalang, hindi full, hindi masaya. Pero may lakas. May bakas ng tao. Lumipas ang mga araw. Ang kagubatan ay nanahimik, para bang napagod din sa mga sigaw. Ang mga hayop na dati kabado, unti-unting bumalik. At ang baryo, dahan-dahang nawala ang bulong-bulungan tungkol sa mga bangkay at pagkawala. Para bang naubos ang mabangis na anino sa paligid. Pero si Mira, hindi na siya dati. Araw-araw, dinadalaw niya ang puntod ni Elias, ang katawan nitong tao. Hindi dahil umaasa siyang gigising pa ito, pero dahil iyon ang tanging lugar na kaya niyang ilagay ang bigat ng puso niya. Dala niya palagi ang mutya, ngayon ay kulay abo, parang patay na bato. Pero bawat hawak niya rito, may init na siyang nararamdaman. Maliit. Mahina. Pero buhay. Hanggang isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng puntod, may humuni ang hangin, huni na matagal na niyang hindi naririnig. 3 beses. Sunod-sunod. Napalingon siya. At doon, sa paanan ng puno, nakatayo si Elias, ang anyo niyang hindi tao pero may puso pa rin. Tahimik. Hindi lumalapit. Parang takot masira ang sandaling iyon. Dumating ka, sabi ni Mira, halos mapangiti kahit puno ng bigat ang loob. Tinatry ko pang maintindihan, sagot nito, boses na may basag na kirot. Hindi ko alam kung dapat ba akong manatili o lumayo. Bakit? Kasi baka ako pa rin ang sumpa. Umiling si Mira, may luha pero matatag. Hindi ikaw ang sumpa, Elias. Ang sumpa ay ang takot na hindi mo kayang harapin ang sarili mo. Napayuko ang nilalang, at nang muli itong tumingin sa kanya, tumulo ang isang luha mula sa matang hindi dapat makaiyak. Mira, kung kaya ko lang ibalik lahat, hindi mo kailangan, putol niya. Ang kailangan lang huwag kang tumakbo. Lumapit ito. Mabagal. May kaba. May bigat. At nang ilapit niya ang kulay abo na mutya, bigla itong umilaw ng mahina. Kulay ginto. Parang sikat ng araw na pilit bumabalik kahit magdamag ang dilim. At doon, nalaglag ang isang tanong sa isip niya, masakit, pero totoo, kung kaya palang magbago ang mutya, kaya rin bang magbago ang halimaw? At kaya rin bang tumanggap ng bagong simula ang dalawang pusong sugatan? Hindi pa niya alam. Hindi rin niya alam kung handa siya. Pero sa gabing iyon, habang ang hangin ay dumarampi sa kanila at ang liwanag ng mutya ay kumikislap na parang unang umaga, may pag-asang hindi niya akalaing mararamdaman pa. Ngunit kasabay noon, may aninong dumaan sa likod ng mga puno. Isang bulong na hindi sa hangin. Isang sigaw na hindi galing sa halimaw nilang kaharap. At bigla, naalala niya ang linyang bumabalik-balik mula noon pa. May darating na kakatok, napaharap si Mira sa dilim, hawak ang mutya na ngayon ay muling umiinit. At bago pa siya makahinga ng malalim, may mahinang tunog mula sa malayong kubo. Isang katok. Isa lang. Matagal na katahimikan. At isa ulit. Parang paalala. Parang hiling. Parang panibagong simula ng panibagong bangungot. At habang kumikintab ang mutya at unti-unting lumalakas ang tibok nito, tinanong niya ang katahimikan nang manginig ang boses niya, tapos na ba talaga ang sumpa? O baka nagsisimula pa lang?